Genre la bécane, j'fous la peur. J'm'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère. J'vois que des barreaux en fer. La bécane crie et sort de l'enfer. Sur un gros fer, bah ouais, genre la bécane. Good day mga boss, welcome na naman dito sa ating panibagong video. For today's video mga boss, magagawa na tayo ng oil cooler fittings ni Yuri. Sensya na pala mga boss kung ngayon lang natin ma-upload kasi nahasil tayo dun sa pagpapagawa natin ng isang fittings na wala tayong nakuha mga boss. Kaya ang ginawa natin is nagpa-machine shop na lang tayo. So ipapakita ko pala sa inyo mga boss. At bago pala natin simulan yung video natin mga boss, kung hindi ka pa nakasubscribe, pa-subscribe at pa-hit na rin ng notification bell para lagi kang updated sa ating pa mga i-upload. Ito pala yung mga gagamitin natin mga boss. Ang tawag pala dito sa mga fittings na nabili natin is AN fittings. At ang mga size pala nito mga boss is AN6. Ang size pala nito mga boss is AN6. Tapos dito is yung 10 by 1.25 ang thread. At bumili na rin pala ako mga boss ng filter. Ayan, kulay red. (90°) at itong straight mga boss. Tapos itong 90° na meron siyang fitting para sa hose. At ito yung para sa ilalim natin mga boss. Ang size nito is 14 at AN6. Ito yung dalawa nating clamp sa hose at 1 meter na AN6 na hose mga boss. Bali papakita ko pala sa inyo yung magiging itsura nito. Gagamitin natin example mga boss, itong 6 rows natin yung pinagpalitan natin para mas makita natin yung pinaplano natin maging looks. So yun, itong 90° is dito sa right side. At sunod yung filter. Dito naman sa left side is yung straight. Saka next naman natin dito is yung 90°. Sensya na pala kayo sa video quality natin mga boss kasi medyo madilim na, saka umulan-ulan pa. At ang next na niyan dito mga boss is yung hose. Dito yung dalawang clamp. Itong dalawang 90°, dito siya mga boss, papunta siya sa engine. Ganyan. At itong fittings na male fittings pala dito mga boss, oil cooler, hindi natin yun magagamit. Ito yung gagamitin natin dun sa oil cooler natin na pinalit. At itong 14 by AN6 dito siya mga boss. Dito tayo na-hassle mga boss kasi wala tayong nakuhang fittings na para dito. Kaya ang ginawa ko mga boss, kumuha ako nung kaputol na example nung dati kong oil cooler, yung kaputol. Nagpa machine shop na lang ako nitong pang fittings dito. Nakakasya siya dito mga boss. Tapos ipapaweld na lang natin dito. May thread siya dito sa loob na papasok dito. Ganyan siya mga boss.
Yan magiging itsura niya. At dito sa dulo, yung ipapa-weld natin dito mga boss. So ayan, kalasin muna natin mga boss yung dating oil cooler ni Yuri. Ayan, pati yung fittings. I-drain muna natin pala mga boss yung oil. Gamit lang tayo ng 10mm na socket. Pagkatapos natin ma-drain mga boss, ibalik lang natin yung drain plug. Sama natin mga boss tanggalin is yung pipe para walang sagabal pagtanggal natin ng oil cooler. Dito naman tayo mga boss sa oil cooler. Gamit lang tayo ng Phillips screw para mahugot na natin. At luwagan na rin pala natin dito sa bawat fittings mga boss. Nilagyan ko na rin pala ng electrical tape yung ating adjustable wrench para hindi magasgas yung ating mga fittings. Sa ngayon mga boss, bali hindi na rin pala natin magagamit itong pinagawa natin na fittings na bakal. Ito. Kasi meron na tayo mga boss na 10mm dun sa na-order natin. Ayan. At kinakalawang na rin. Ito rin kakabit natin mga boss. Meron na pala siyang o-ring mga boss, kaya sure na hindi talaga siya maglilik. Yun. Gusto yung fittings natin mga boss, yung male adapter. So yun, kabit na rin natin mga boss itong oil cooler. Ito naman tayo sa pang ilalim mga boss. Tanggalin na natin tong ipapa-weld natin. Ayan. Tanggalan natin isa mga boss. Meron pala tong kasamang o-ring. Hindi na natin tatanggalin yung o-ring. Tanggalin naman natin yung isa.
natanggal na rin pala natin mga boss. Masyadong madumi. Yun, bali ito pala yung sinasabi ko mga boss na ipapaweld natin. Ayan, ipapaputol natin dito ng sagad. Tapos isusuot natin ito mga boss. Ipapaweld natin para wala talaga siyang tagas. At dito rin sa kabila, ipapaputol din natin ang sagad mga boss. So ayan, punta muna pala tayo sa paweldingan ito mga boss. Papahinang natin to. Yun, good sa yung pinawilding natin mga boss. Ayan, pinahinang pala natin to ng copper siya mga boss. Ayan, pinasitilin natin. At sure na wala tong katagas-tagas. At pinambubumba pa naman natin to si Yuri. Kaya kailangan natin to mga boss na wala talagang tagas yung ating oil cooler. Ayan. Bali, i-repaint ko na lang pala to mga boss ng Ansal. Meron tayo ditong Ansal na black. Pinturahan ko muna. Habang pinapatayo pala natin mga boss yung ating pininturahan, is dito muna tayo sa filter. I-try natin ikabit. So bago pala natin ikabit, buksan muna natin. Tingnan muna natin kung anong laman ito. Okay, meron siyang washer. At itong element. Ayan. Meron pa pala siyang o-ring sa loob mga boss. So ito yung nagpi-filter sa loob. At yun, tatanggalin na rin pala natin to mga boss. Hindi na natin to ilalagay para mas maganda yung flow ng oil. At ginagamit nga natin to sa bombahan si Yuri para yung oil is dire-diretso lang yung flow. So yun, try muna natin tong kabit mga boss. Bali dito pala natin yung nakalagay mga boss, itong ating filter. At itry naman natin tong 90 degree mga boss na may fittings dito para sa hose. So yun, may problema mga boss. Ali, bangga yung ating 90 degree na pababa dito sa ating straight. Ayan, mahaba yung ating filter. Doon sa 6 rows natin mga boss, kasya siya. Pero dito sa ating 4 rows, hindi kasya yung may filter dito sa ating 4 rows. Ayan, so yun, magpuputol tayo mga boss. Natapos na rin pala natin mga paputulan mga boss. Ayan. Bali, pinutulan natin dito. Tapos nilagyan pa ng thread dito sa loob mga boss para pumasok pa itong ating takip. Ayan. Buti na lang talaga meron tayong kilalang magaling gumawa mga boss na nagmamachine, nagtotorno. So yan, fit na fit lang mga boss. Ayan, trinidan pa niya dito sa loob mga boss para ma-adjust pa yung thread hanggang sa loob. Kasi pag putol is, ang nagtira na lang na thread is dalawa na lang. Kaya sabi niya, suggest niya sa akin, lagyan na rin daw niya ng thread papunta hanggang doon sa loob. Kaya ayun, hindi na tayo nagputol dito. Hindi na rin tayo nagputol dito mga boss. So ayun, kabit na rin ito natin mga boss sa ating oil cooler. Ayan mga boss, bali sakto-sakto lang yung
pagkakaputol natin. Meron na siyang konting sabit dito, pero goods lang yan mga boss, kasi higpitan pa naman natin to, ma-adjust pa yung papunta doon. Ayan, ganyan lang muna, mamaya natin higpitan. At next na natin mga boss yung ating pinatuyo, yung ating ni-repaint. Bali, ikabit na rin natin sa ilalim mga boss. After 2 hours, tuyo na rin yung ating pintura. Ayan. So yun, kabit na rin natin ito mga boss. Nakabit na rin pala natin yung isa mga boss. Extra natin itong isa. Ayan, good sa mga boss, yung sa engine natin. Ayan, sobrang dumi pa, hindi pa natin nalinisan. So next na natin ito mga boss, itong number 14 by AN6. Lagyan muna pala natin ng konting Teflon tape para siguradong walang leak. Yan, goods na. Bit na rin natin ito mga boss. Ang next natin mga boss is yung hose na para dito. Bali nakapagputol na rin pala ako mga boss, ganito lang kahaba. Ayan. So yun, kabit ko muna itong hose mga boss. Ayan, nakasagad siya mga boss. Saka natin ilalagay itong pang lock nya. Yun, nakabit na rin pala natin yung mga fittings para sa hose mga boss. Ikakabit na rin natin to. At bago ko pala ikabit mga boss, nilagyan ko ng mga Teflon tape yung mga kada thread para mas sure na wala siyang tagas. Tapos na rin pala natin maikabit yung mga hose mga boss. Ayan, medyo napahaba lang yung pagkakaputol natin, pero goods lang yan mga boss. Mabibend pa natin yan pag nailagay na natin yung mga clamp. Ilagay na rin pala natin mga boss yung dalawang clamp. So yun, goods na yung ating oil cooler mga boss. Ayan yung ating fittings. At na-testing ko na rin siya paanda rin mga boss. Wala naman siyang tagas yung gawa natin. Ayan. Hindi naman siya nagkaroon ng tagas mga boss. Napaka goods. At ganyan yung kanyang look sa malayo. Ayan. Nagustuhan ko dito mga boss is mas safe siya kaysa dun sa dati nating gamit na nakatusok lang dito, nakasuksok lang dito mga boss. Ito mas maganda to mga boss, hindi ito magkakatagas talaga. Ayan. Napakaganda ng ating oil cooler fittings. Dito sa kabila, ayan. Yung
Ang ating nilagay na filter, goods na goods din, walang tagas. So ayun lang mga boss. Hindi rin pala natin mailalabas si Yuri. Hindi natin magagawa ng montage kasi nag-uulan sa labas mga boss. Ayan. Puro ulan ngayon mga boss, kaya hindi natin malalabas si Yuri para gawa ng montage. Siguro sa susunod na video na lang natin mga boss, pag uminit na. At nga pala mga boss, sa mga magtatanong ng kung magkano nagastos natin dito, bali ang nagastos ko dito mga boss is nasa 4,000 plus. Kasama na yung mga pina-machine shop natin mga boss, saka yung ating filter at oil cooler. Lahat-lahat yan mga boss is 4,000. Meron akong kakilala dito mga boss na nagbili sa online ng set na nito kasama itong 4 rows na oil cooler. Ang bili niya is 5,000 plus. At yun mga boss, hindi pa yun kasama yung dito, itong ganito. Wala pa siyang kasama, katulad lang din yun nung dati natin na nakatusok lang dito mga boss, tapos nakaklamp. Bali 5,000 plus niya nabili. So nakatipid tayo dito mga boss sa ginawa natin na fittings na to kasama itong ating 4 rows. Yun, hanggang dito na lang ang video natin mga boss. Sana may nakuha kayong idea dito sa paggawa natin ng oil cooler fittings. Sa mga magtatanong pala mga boss kung saan natin to nabili lang natin to lahat sa Shopee mga boss. Shopee lang naman tayo nagbibili ng ating pyesa. Lahat na yun mga boss, kasama yung fittings at yung oil cooler natin na 4 rows. At hanggang dito na lang pala ang video natin mga boss. Pa-like and share naman ang ating video para mas marami pang kapanood. At abang-abang na lang sa mga susunod natin na i-upload. Bali hindi pala natin mailalabas ngayon si Yuri mga boss kasi umuulan na mga boss, saka madilim na rin. Gabi na. So yun, maraming salamat sa palagi panonood. Peace out.